Ito pala yung 1000 watts na inverter na nakuha ko. Meron po kayo dyan pagpipilian. Makikita po niyo, ito po yung ating 1000 watts na inverter. Meron itong isang saksakan na 220. So yung output po nito is 220 na. Ito naman yung kanyang power switch. At saka may mga indicator po ito para sa fault power. Green indicator naman para sa normal na electricity. So meron siya ditong binding post. At saka meron na rin po itong fan para iwas overheating. At meron na rin po itong kasamang alligator clip, red and black na wire. So ngayon ikakabit po natin ito sa battery para makita po ninyo na gumagana yung nakuha natin dito na 1000 watts na inverter. Bali ito po yung una kong kinuha, nasa 500 watts po ito. Dahil maliit lamang kasi yung battery ko dito, kaya 500 watts lang yung kinabit ko dito sa solar. So ngayon subukan lang natin yung 1000 watts na inverter na ito. So isalpak lang natin dito sa negative. Tapos ito naman yung kanyang positive. So ngayon magsaksak lang tayo dito sa inverter ng electric fan. Tapos switch on po natin yung inverter. Mag-switch on lang ako dito sa electric fan. So kung makikita po niyo, gumagana na po yung nakaload po dito na electric fan sa ating inverter. So kailangan lang talaga ninyo dito ng battery na 12 volts. Syempre mas malaking battery, mas maganda. So kahit apat pa na electric fan yung i-load po niyo dito, talagang magagamit po niyo yung inverter na ito. So ito naman yung 500 watts ko na inverter na kinuha. Nakakonect na rin po yan dito sa battery at ito naman yung load po natin, pinapagana niya rin po yan. So ito nga yung test po natin sa 1000 watts inverter na nakuha ko dito. So napaka-useful talaga nito pag gagamitin natin sa mga solar setup po natin. So click nyo lang yung ating yellow basket kung gusto ninyong kumuha nito.